Naikabit ko na guys ang kanyang bagong well cylinder at na-install na rin natin ang kanyang parking lever sa brake shoe. Ang gagawin natin ngayon ay kakabit naman natin ang parking lever doon sa kanyang handbrake cable. Medyo matigas lang ang pagkabit nito kasi mayroong spring kaya kailangan gamitan natin ng lungnos para ma-press natin ng kaunti at mai-hook natin doon sa parking lever niya. Kaya nakabit na natin at ngayon ay isisit na natin doon sa kanyang angkor sa ilalim at sa itaas naman sa kanyang wheel cylinder. At ikakabit na rin natin guys itong kanyang adjuster lever. Ano bang function nitong adjuster lever? Kung nakikita ninyo mayroong gear siya na ina-adjust para yung lining ng brake shoe ay lalapat doon sa brake drums. Dapat hindi masyadong masikip yung pagkalapat niya, yung tamang-tama lang siya na sumasaya doon sa surface ng brake drum para kapag aapakan ng kaunti ang brake pedal ay mag-expand siya at mag-stop kaagad ang sasakyan. Kaya yan ang kahalagahan nitong adjuster lever niya. Ikabit naman natin ngayon ang right side na brake shoe at isabay natin itong kanyang return spring sa ilalim. Ilagay natin doon sa angkor. I-hook natin sa kabilang brake shoe at isit na natin ito doon sa wheel cylinder. Ang ginagawa ko guys ay sinasabay ko ang return spring sa itaas kasi hindi siya madaling sikwatan ng flat screw dahil napakatigas nito. Kaya kapag isasabay siya, konting hila lang para mailapat doon sa kanyang wheel cylinder. Kaya make sure lang na ang kanyang adjuster lever din ay pumasok para walang magiging problema. Ngayon ay kakabit naman natin guys itong shoe hold spring. Itong shoe hold spring ay medyo mahirap din ikabit lalo na kung madulas ang kamay. Mahirap siyang ipasok doon sa kanyang hold pin na pin sa ilalim. Itong shoe hold spring guys ay mahalaga ito para maging stable ang brakes. Dahil kapag inaapakan guys ang brake pedals, papasok ang fluid doon sa wheel cylinder, magpo-post ngayon ang dalawang piston both side doon sa brake shoe at bubuka ang brake shoe ngayon pero manatiling nakapirmes ang shoe niya dahil sa kanyang hold spring. Kaya yan ang kahalagahan ng hold spring. Ngayon ay nakabit na natin ang hold spring. Mayroon pang lock itong kanyang adjuster lever para hindi gagalaw ang return spring kapag nag-a-apply ng brakes. I-adjust na natin ngayon guys ang adjuster lever para ma-set natin ng mabuti itong brake shoe niya doon sa brake drums. Tiyakin lang natin na hindi masyadong masikip yung pag-adjust natin. At ikabit na natin itong kanyang adjuster lever na metal na lock doon sa kanyang adjuster at mayroon din siyang maliit na spring. Kaya ang pag-adjust guys ng adjuster lever ay dapat eksakto lang siya na makalapat doon sa surface ng brake drum. Kasi kung masyado siyang mahigpit ay masusunog siya. Madaling uminit. At ang kailangan yung pag-adjust nito guys ay free-wheeling lang siya. Free wheel lang siya pero sumasayad doon sa surface ng brake drum. Ngayon ay i-counter check natin yung ating mga nakabit kung wala nang magiging problema.
Kaya mahalaga guys ang quality control para wala tayong makakaligtaan. Kasi ito ay brakes, napakahalaga nito at buhay ang nakasalalay. Kaya napakahalaga na kailangang i-check siya ng mabuti, ikabit siya ng mabuti at kailangan na walang sobra na mga component parts ng rear brakes. Ngayon, kabit na natin itong brake drum at iikutin natin kung tama ang lapat niya. Na-feel ko na kulang pa ang pag-adjust. Hindi pa siya lumapat ng mabuti doon sa brake drum, ang kanyang lining. Kaya maluwag pa siya. Kaya i-adjust natin ito ng mabuti. Kailangan nating i-setting ito para maganda ang operasyon ng ating brake system. Okay, adjust natin at pagkatapos i-check natin ulit. Okay, kabit natin ang kanyang brake drum. Tingnan natin kung maluwag pa, ibig sabihin kailangan i-adjust ulit para lumapat ng maganda doon sa surface ng brake drum. Okay, ngayon kabit natin ang kanyang brake drum. Okay, medyo sumikip siya ng kaunti. Kaya i-check natin ito ng mabuti. Ikutin natin kung maganda ba yung lapat niya, yung lining niya doon sa brake drum. Medyo maluwag pa siya guys. Kaya kailangan pa nating i-adjust ito ng kaunti. Okay, ngayon ay adjust natin mga 2 o 3 ngipin pa para make sure na maganda yung function ng brakes. At tiyakin lang ninyo na hindi masyadong masikip ang lapat ng brake lining doon sa brake drums kasi iinit ito at nasusunog. Kapag lumapat na ang lining doon sa brake drums, kailangan na freewheel lang siya. Napakaganda guys ng pag-setting natin ng rear brakes back to normal operation. Kaya dito po nagtapos ang aking video tutorial sa Hymurax Kartik. Pakisubscribe ninyo at pakihit na rin po ang notification bell button para updated kayo sa aking mga video. Ingat po kayo guys!